Mayroon ka ba diyang nabubulok na saging? Huwag mong itapon dahil magagawa mo pa ng ganito, napakasarap niya. Mayroon ako ditong overripe na saging na saba. Bali, 12 pieces yan. Balatan ko lang at imamash ko siya ng tinidor. Habang ginagawa ko yan mga kalasa, kung bago ka pa lang sa aking channel, welcome. At huwag kalimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para sa mga notification. At kung dati ka pa, welcome back at i-follow mo na rin ako sa aking Facebook page Lasang Pilipina. Pagkatapos yan imamas o madurog, itabi ko muna. Sa mixing bowl, maglagay muna ako ng 2 cups na glutinous powder. Pero ang nagamit ko dyan, 500 grams talaga. Isang balot talaga ng glutinous powder. Bali kalahating kilo yun. At ilagay ko na rin yung minas natin na saging at ihalo lang hanggang sa makuha lang natin yung dough. Magiging dough siya na hindi siya basa. Kaya lang, inuunti-unti ko nilagay para hindi naman siya mabigla. Baka kasi sumobra naman yung ating glutinous powder. Kaya inunti-unti ko muna. Pagkatapos niyan, ibuhos ko na lang ulit dahil medyo basa pa siya. Ilagay ko na lahat yung ating natira pang glutinous powder na 500 grams. At ituloy lang din ang paghalo hanggang sa makuha lang natin yung tamang dough na talagang pwede na natin siya mabilog. At pagkatapos niyan, maglagay tayo ng mantika sa ating kamay para hindi masyado siyang dumikit pag binibilog natin na. At bilugin ko na yan ng depende sa'yo kung gaano kalaki ang gusto mo. Kung gusto mo ng pantay-pantay, gamitan mo siya ng measuring cup or scope. Pero ako, tinansya-tansya ko na lang yan dahil hindi ko naman siya pambinta. Kaya for consumption lang naman din namin. Kaya ganun lang. Pagkatapos mo ng bilugin, ging-coat ko siya sa sesame seeds. At ituloy na lang natin sa paggawa lahat nating dough para hanggang sa maubos. At saka natin yan prituhin. Nagpainit na ako ng kawali at naglagay na rin ako ng kunting mantika at brinash ko siya para lahat na part ng kawali magkaroon ng mantika. At ilagay ko na yung ating saging na butchi. Butchi na lang ipapangalan natin yan sa ating merienda kasi mayroon naman siyang parang style niya ay butchi na binalot natin sa linga or sa sesame seeds. Bahala kayo kung ano ipapangalan nyo dyan, basta ako saging siya na butchi. Pagkatapos niyan, antay na lang na maluto yung kabilang side at baliktarin. Malaman mo naman na luto na yan dahil medyo firm na yung loob niya, hindi na siya malambot. At pagkatapos yan, pagkaluto niyan, tanggalin na lang din yan sa kawali. At ilagay sa strainer para makatulo yung excess na mantika. At palamigin, pagkalamig niyan, okay na, ready to serve na yung ating napakasarap na merienda na talagang hindi naman natin nasayang yung ating saging. Kaya mga kalasa, kung nagustuhan mo yung ating video, please like na lang at pakishare na rin sa inyong mga friends. At kung bago ka pa lang sa aking channel, subscribe na at i-click mo na rin ang bell button para sa mga notification. Kaya mga kalasa, kung mayroon ka na dyan saging na overripe na, gawin mo na dahil alam ko kayang-kaya mo rin tong gawin dahil sa sobrang simple at napakadali niya lang lutuin. Kagaya lang lagi sa sinasabi ko na wala namang hindi marunong magluto basta sa simpleng paraan lang. Hanggang sa muli mga kalasa, thank you for watching. Bye-bye!